Nagsulong na rin ang ilang kongresista si Pastor Apollo Quiboloy, kaugnay ng iniimbestigahan umano'y fake news ng SMNI. Pero sabi ng network, walang kinalaman dyan ang religious leader. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit hindi umano opisyal ng SMNI, bagamat itinuturing na honorary chairman si Pastor Apollo Quiboloy ayon sa legal officer ng network, pinahahabol pa rin ng Makabayan Bloc ang religious leader. Porque sinabi na meron na daw iba na nagmamay-ari, etc. Hindi pa natin nauungkat kung ano talaga ang role ni Quiboloy dyan sa SMNI. Binanggit pa nila ang mga hinaharap na kaso ni Quiboloy sa Amerika. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Tapos, sex trafficking of children at saka bulk cash smuggling. The government must immediately extradite Quiboloy. Sagot ng legal officer ng SMNI, tungkol lang sa umunoy fake news ng SMNI na may 1.8 billion pesos na travel fund ang House Speaker ang investigasyon ng Kamara. Wala raw kinalaman doon si Quiboloy. Irrelevant yun. So that is in violation sa rules ng House and that is unconstitutional. Siya owner, hindi naman si Pastor Quiboloy ang nakikilaw sa operation ng SMNI. Nagsumite na rin ang sagot ang kampo sa hiwalay na investigasyon ng MTRCB sa minsang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa niya sa SMNI na ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Giit ni Castro, paulit-ulit ang banta. Nangyari ulit noong November 16, may mga repetition na ganito ay ano ba talaga yung nasa guidelines. Ito ay may mga calibrated na mga penalty, hanggang suspension, etc. Sabi ng SMNI, magsusumite sila ng position paper kaugnay niyan sa susunod na linggo. Nananatili namang nakadetine sa Kamara sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ma-cite in contempt. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.